Sandali lang bago mo kainin ang prutas na iyan. Pakinggan mo muna ako, ha? Alam ko, kinakain mo yan tuwing umaga. Marahil ilang taon ka na. Naniniwala kang tama ka. Sinabi sa iyo ng doktor, ng telebisyon, ng iyong ina, ng lahat na masustansya ang prutas. At sa pangkalahatan, tama sila. Pero may isang bagay na hindi sinabi ng sinuman sa iyo. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang ilang prutas na iniisip mong pinakamalusog ay gumagawa ng isang bagay sa iyong mga bato na hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman. At malalaman mo lamang kapag ang pinsala ay malalim na at halos hindi na mababago. Mayroon akong pasyente, 72 taong gulang, napakaingat sa kalusugan. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, naglalakad araw-araw, kumakain ng prutas tuwing umaga, naniniwala siyang pinoprotektahan niya ang sarili niya. Nang pumunta siya sa akin, ang kanyang mga bato ay gumagana lamang sa 50%. Nang suriin namin ang kanyang dieta ng mga nakaraang taon, nakita ko ang problema sa loob ng 5 minuto. Prutas. Ang masustansyang prutas na kinakain niya araw-araw sa loob ng maraming taon. Ang potassium at oxalates na naglalaman ng mga prutas na iyon sa mga batong may edad na 60 na mas mabagal mag-filter ay naipon ng tahimik taon-taon nang walang kahit isang sintomas na babala sa kanya. Ako si Elena Santos at sa video na ito ipapakita ko sa iyo ang 5 prutas na pagkatapos ng 60 taong gulang ay lihim na sinisira ang iyong mga bato at ang 6 na prutas na talagang nagpapabago sa kanila, na nagbabawas ng pamamaga, nagpoprotekta sa mga nephron, at tumutulong sa mga bato na mabawi ang tungkulin na akala mo ay nawala na. Manatili hanggang sa dulo dahil ang ika-6 na prutas sa listahan ng mga mabuti ay ang pinaka-nakakagulat. Makikita mo ito sa palengke tuwing linggo at hindi mo inaakala kung ano ang mabuting ginagawa nito sa iyong mga bato. Sa buong buhay mo, sinabi sa iyo na ang prutas ay masustansya. Ang mga doktor, ang mga kampanya sa kalusugan, lahat. At sa pangkalahatang kahulugan ay totoo iyon. Sa isang batang katawan na may mga organo na gumagana sa 100%, ang prutas ay halos palaging kapakipakinabang. Ang problema ay ang salitang batang katawan dahil ang totoo sa 40 taong gulang ay hindi otomatikong totoo sa 65, hindi dahil nagbago ang prutas, kundi dahil nagbago ang iyong mga bato at walang nag-update sa iyo tungkol sa mahalagang pagkakaibang ito. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang bilis ng pagsasala ng bato ay bumababa ng humigit kumulang 1% bawat taon. Sa 65 taong gulang, kahit sa isang ganap na malusog na tao, ang mga bato ay nagsasala lamang ng 60 hanggang 65% ng kanilang orihinal na kapasidad. Mas mabagal, mas hindi tumpak, mas kaunting kakayahan na mabilis na alisin ang mga naipon na sangkap. At ang ilang prutas ay naglalaman ng 2 sangkap na hindi na kayang alisin ng mga bato pagkatapos ng 60 ng katulad ng dati. Mga sangkap na naiipon ng tahimik, nagpapaminsala, nagpapagod. Ang mga sangkap na ito ay may 2 pangalan, potassium at oxalates. Bago tayo magpatuloy, mag-like ka na at mag-subscribe sa channel. Bawat linggo ay naglalabas kami ng mga video tulad nito, laging libre, laging sa simpleng wika. At mag-iwan ka ng komento na may pariralang ito, nararapat ang aking mga bato sa tamang prutas. Magbabago na ako simula ngayon para malaman ko na nandito ka. Ang potassium ay isang mahalagang mineral, kinokontrol nito ang tibok ng puso, pinamamahalaan ang presyon, pinapanatili ang tungkulin ng kalamnan. Sa isang batang katawan na may mahusay na bato, ang labis na potassium ay mabilis na naaalis sa ihi. Automatiko, tumpak, walang kahirap-hirap. Ngunit pagkatapos ng 60 taong gulang, sa mga batong mas mabagal mag-filter, ang labis na potassium ay hindi naaalis ng mabilis, naiipon sa dugo. At ang nangyayari kapag ang potassium ay lumampas sa ilang antas ay isang bagay na nag-aalala sa akin tuwing makikita ko ito sa mga pagsusuri ng aking mga pasyente. Tinatawag itong hyperkalemia. Ang mga epekto nito ay 3, lahat ay malubha, lahat ay tahimik sa mga unang yugto. Ang unang epekto ay sa puso. Ang potassium ay nag-aayos ng polarisasyon ng mga selula ng puso, ang elektrikal na mekanismo na nag-uugnay sa bawat tibo. Ang masyadong maraming potassium ay nakakasagaba sa mekanismong ito. Mga aritmia na sa simula ay parang walang salang palpitasyon at maaaring maging maseryoso sa paglipas ng panahon. Ang ikalawang epekto ay sa mga kalamnan.
Ang kahinaan ng kalamnan na inuugnay ng maraming may edad na 60 sa katandaan ay sa maraming kaso ay mataas na potassium na nakakasagabal sa paghahatid ng nerve. Hindi ito katandaan, ito ay ang kimika ng dugo na wala sa balanse. Ang ikatlong epekto ay direkta sa mga bato. Ang labis na potassium ay nakakasama sa mga renal tubuli, ang mga istruktura na nagkukumpleto ng pagsasala pagkatapos ng mga glomerulo. Ang mga nasirang tubuli ay mas kaunting nagsasala. Mas kaunting nagsasala, mas maraming dumi ang naipon. Isang ikot na nagpapanatili ng sarili sa katahimikan. Ang oxalates ang pangalawang nakatabong kaaway, ang pinakabihirang pinag-uusapan. Ito ay mga natural na compound na naroroon sa maraming prutas. Hindi sila mga kontaminante, hindi mga aditibo, simpleng nandoon lang sila sa laman, sa katas. At sa isang batang katawan ay madaling naaalis ang mga ito sa ihi na walang anumang problema. Ngunit sa mga batong may edad na 60 na mas mabagal mag-filter, ang oxalates ay may panahon para gumawa ng isang mapanganib na bagay. Nabubuklod sila sa calcium, bumubuo ng mga kristal, calcium oxalate crystals, mikroskopiko, matigas, may matutulis na gilid. Ang mga kristal na ito ay naglalagak sa loob ng mga renal tubuli tulad ng maliliit na piraso ng salamin sa makina ng isang sasakyan. Hindi mo sila nararamdaman. Hindi sila masakit kaagad, ngunit ang bawat kristal na naglalagak ay nakakasama sa mga selula ng tubuli. Nagdudulot ng pamamaga. Ang pamamaga ay nagdudulot ng piklat. Ang piklat ay pumapalit ng gumaganang tissue ng patay na tissue na hindi na nagsasala. Nephron pagkatapos ng nephron, taon pagkatapos ng taon, sa ganap na katahimikan. Bago ipakita sa iyo ang 5 prutas, kailangan mo munang maunawaan kung bakit ang parehong prutas na nagpoprotekta sa iyo sa 40 taong gulang ay maaaring magkaroon ng kabaligtarang epekto sa 65 dahil ang pagkakaibang ito ang susi sa lahat. Sa 40 taong gulang, kumakain ka ng saging araw-araw. Ang potassium ay pumapasok, mabilis itong na-filter ng mga bato na aalis sa ihi. Ang sistema ay gumagana ng perpekto. Sa 65 taong gulang, kumakain ka ng parehong saging. Ang potassium ay pumapasok, ngunit ang mga bato ay nagsasala sa 65% ng dati nilang bilis. Ang potassium ay mas matagal na naaalis. Kung kumain ka ng saging kasama ng iba pang pagkain na mayaman sa potassium, ang antas sa dugo ay dahan-dahang tumataas, unti-unti, nang walang malinaw na sintomas sa loob ng mga buwan, marahil mga taon, hanggang sa lumabas ito sa mga pagsusuri. Hanggang sasabihin sa iyo ng doktor na may mali, hanggang ang mga aritmia, kahinaan ng kalamnan, pagod ay hindi na mapagtalunan. Ang saging ay hindi nagbago, ikaw ang nagbago. At walang nag-update sa iyo tungkol sa pagkakaibang ito. May mga kondisyon na nagpapahina pa sa mga bato pagkatapos ng 60. Kung mayroon kang mataas na presyon ng dugo, kahit kontrolado, kung mayroon kang type 2 diabetes, kung ang iyong mga pagsusuri ay nagpapakita ng potassium na mas mataas sa 4.5, kung mayroon kang kasaysayan ng kidney stones, kung umiinom ka ng mga diuretic o ACE inhibitors na mga gamot na nagpapataas ng pagpapanatili ng potassium bilang side effect, kung nakikilala mo ang iyong sarili sa kahit isa sa mga kondisyong ito, ang ipapakita ko sa iyo ngayon ay direktang naukol sa iyo. Narito na ang 5 prutas. Lahat ay minamahal, lahat ay kinakain, sa paniniwala na tayo ay gumagawa ng tama. Ang unang prutas ay ang saging. Ito ang pinakapopular sa bawat palengke sa buong Pilipinas, mula Divisoria hanggang Bangkerohan sa Davao. Ang kinakain sa agahan bilang merienda pagkatapos ng ehersisyo, ang inirerekomenda ng lahat para sa lakas at enerhiya. Ang isang katamtamang laking saging ay naglalaman ng 400 hanggang 450 litri ng potasyum. Para sa mahusay na gumaganang bato na pamamahalaan. Para sa mga batong may edad na 60 na nagsasala sa 65%, ang bawat saging ay isang kargamento na ang sistema ay mas mabagal na aalisin kaysa kinakailangan. Ang pinakamasakit na paradox, ang saging ay inirerekomenda para protektahan ang puso sa pamamagitan ng potasyum. At totoo iyon sa isang bata, ngunit sa isang matatanda na may kompromisadong bato, ang progresibong akumulasyon na iyon ng potassium ay isa sa mga pinakaminamanang salik ng panganib para sa cardiac arrhythmias. Ang ikalawang prutas ay ang kiwi. Simbolo ng malusog na prutas, vitamina C, antioxidants, fiber, inirerekomenda ng lahat, makikita sa bawat listahan ng malusog na pagkain.
Naglalaman ito ng 312 ng potassium bawat 100 gramo. Ngunit ang tunay na problema ay hindi lamang ang potassium. Ito ay ang kombinasyon ng potassium at oxalates, 11 is bawat 100 gramo, isa sa pinakamataas na halaga ng karaniwang prutas. Doble na mekanismo ng pinsala, sabay-sabay, hindi nakikita. Isang kiwi sa isang araw sa loob ng maraming taon sa mga batong pagod na ay isa sa mga pattern na madalas kong makita sa mga pasyenteng may progresibong pagbaba ng tungkulin ng bato nang walang malinaw na dahilan. Ang ikatlong prutas, ang pinakanakakagulat, ay ang pinatuyong prutas. Mga pasas, pinatuyong igos na mabibili sa mga Chinese store, pinatuyong apricot, lahat ay itinuturing na natural, malusog, tradisyonal. Ang proseso ng pagpapatuyo ay gumagawa ng isang simpleng at mapangwasak na bagay. Nagkokonsentra ito ng lahat. Ang potassium na ipinamamahagi sa 100 gramo ng sariwang prutas ay nakokonsentra sa ilang gramo ng pinatuyong prutas. Ang 100 gramo ng pasas ay naglalaman ng hanggang 750 ng potassium. 5 kutsara ng pasas, isang porsyon na mukhang walang kasalanan, ay katumbas ng potassium ng halos 3 saging. Ang kumakain ng pinatuyong prutas araw-araw sa paniniwala na gumagawa sila ng malusog na merienda ay nagpapakilala ng potassium sa mga batong may edad na 60 na maaaring 3 o 4 na beses na mas marami kaysa sa isang saging. Ang ika-4 na prutas ay ang granada o pomelo kung labis ang pagkain. Marami sa mga katangian ng pomelo ay totoo sa isang batang katawan, ngunit para sa mga umiinom ng mga gamot ng regular, tulad ng halos lahat ng may edad na 60, ang labis na pagkain ng mataas potassium na prutas habang umiinom ng gamot para sa presyon o kolesterol ay nagtatago ng isang partikular na panganib. Ang ilang prutas ay pumipigil sa enzyme ng atay na responsable sa metabolismo ng mga karaniwang gamot. Kapag nangyari ito, ang mga gamot ay nananatili sa dugo sa mas mataas na konsentrasyon kaysa inaasahan, tumataas ang mga side effect. At ang mga bato na dapat mag-alis ng mga metabolite ng mga gamot na ito ay tumatanggap ng nakakalason na kargamento na hindi nila inaasahan. Ito ay isang interaksyon na halos walang matatandang Pilipino ang nakakaalam at maaaring i-multiply ng mga simpleng pagkain ang toxicity ng mga gamot na iniinom mo na. Ang ika-5 prutas ay ang ubas, lalo na ang pasas. Ang sariwang ubas ay naglalaman ng 114 na AE ng potassium bawat 100 gramo. Hindi ang pinakamataas sa listahan, ngunit mayroon itong 2 katangian na nagpapagawa sa kanya ng mapanganib. Una, madaling kainin ng malaking dami ng hindi namamalayan. Isang kumpulang ubas na 200 hanggang 300 gramo ay naubos sa ilang minuto. Ang 300 gramo ng ubas ay nangangahulugang mahigit 300 ng potassium sa isang merienda. Pangalawa, ang mga mabilis na asukal nito ay nadudulot ng makabuluhang glycemic spike. Sa mga diabetic at pre-diabetic na may edad na 60, isang napakataas na porsyento ng grupong ito sa Pilipinas, ang spike na ito ay bumubuo ng karagdagang oxidative stress sa mga sisidlan ng bato na marupok na. 5 prutas, lahat ay minamahal, lahat ay kinakain, sa paniniwala na tayo ay gumagawa ng tama. Ngayon naman, ang bahagi na hinihintay mo. Ang 6 na prutas na hinihintay ng iyong mga bato sa loob ng maraming taon. At lahat ng ito ay makikita mo sa iyong lokal na palengke, hindi kailangan pang pumunta sa mall o sa mahal na grocery. Ang unang prutas na nagpapabago ng bato ay ang duhat. Ang duhat, ang prutas na laki mo, ang kinakain mo noon sa puno sa bakuran, ang pinagbibili sa tabi ng daan sa tag-araw. Ang duhat ay naglalaman ng napakababang potassium, isa sa pinakamababa sa lahat ng prutas na makikita sa Pilipinas. Ngunit ang nagpapagawa sa duhat na espesyal ay ang mga anthocyanin nito, ang mga pigment na nagbibigay sa kanya ng malalim na ubi-itim na kulay. Ang mga anthocyanin na ito ay nagpapababa ng pamamaga sa loob ng mga renal tubuli sa isang napatunayang paraan. Ang mga ito rin ay pumipigil sa pagbuo ng calcium oxalate crystals, ang mga kristal na tumatusok sa mga tubuli. Ang duhat na minamansahan ang iyong mga kamay noong bata ka ay ang parehong duhat na ngayon ay nagpoprotekta sa iyong mga bato. Sariwa sa tag-araw, 150 gramo sa isang araw, isa sa mga pinaka-epektibong pagpipilian na maaari mong gawin. Ang ika-2 prutas ay ang papaya. Ang hinog na papaya ay naglalaman ng katamtamang potassium, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa papain,
ang natural na enzyme na tumutulong sa digestive system na gumana ng maayos. Nagpapababa ng inflammation sa buong katawan kasama na ang mga bato. Ang papaya ay isa sa mga pinakaabot kayang prutas sa bawat palengke sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao. Ang regular na pagkain ng hinog na papaya ay nagpapababa ng systemic inflammation na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagod ng bato sa mga matatanda. Hindi kailangan ng malaking dami. Isang maliit na mangkok ng hinog na papaya sa umaga ay sapat na para simulan ang proseso ng proteksyon. Ang ikatlong prutas ay ang mansanas. Karaniwan, abot kaya makikita sa bawat palengke at tindahan. Para sa mga bato pagkatapos ng 60, isa sa mga pinakamahalagang kakampi. Ang 100 gramo ng mansanas ay naglalaman ng 107 ng potassium, minimal na oxalates, ngunit ang pinakamahalagang kontribusyon ay nagmumula sa pectin. Isang soluble fiber na sa bituka ay bumubuo ng isang gel na humuhuli ng nitrogen toxins na kung hindi man ay kailangang i-filter ng mga bato mula sa dugo, inaaalis ang mga ito sa pamamagitan ng bituka. Literal na binabawasan ng pectin ang workload ng bato. Ito ay tulad ng pagbubukas ng pangalawang ruta ng pag-aalis, isang bypass na nagpapagaan sa pagsasala ng bato na pagod na. Isang mansanas sa isang araw kasama ang balat ay isa sa mga pinakasimple at pinaka-epektibong gawi na maaari mong simulan ngayon. Ngayon, nais kong magdagdag ng isang bagay na madalas na nakalimutan ng mga matatanda. Hindi lamang ang prutas ang mahalaga. Mahalaga rin kung kailan mo kinakain ang mga ito. Ang mga bato ay pinaka-aktibo sa pagtatrabaho sa gabi, sa panahon ng tulog. Ang pagkain ng mabibigat na prutas na mataas sa potassium tuwing gabi ay nagbibigay ng karagdagang trabaho sa mga bato sa oras na sila ay dapat na nagpapahinga. Ang pinakamainam na oras para kumain ng prutas para sa mga may edad na 60 ay sa umaga o sa hapon, hindi pagkatapos ng hapunan. Ito ay isang maliit na pagbabago sa ugali na may malaking epekto sa kalusugan ng iyong bato sa paglipas ng panahon. Isang bagay na simple, walang gastos at maaari mong simulan bukas ng umaga. Ang ika-4 na prutas ay ang atis. Ang atis ay isang karaniwang prutas sa buong Pilipinas, mabibili sa palengke sa murang halaga, ngunit ang mga benepisyo nito para sa mga bato ay hindi pangkaraniwan. Ang atis ay naglalaman ng mababang potassium at ang mga fiber nito ay nagpapababa ng intestinal absorption ng phosphorus, ang mineral na naiipon sa mga renal tubule at nadudulot ng progresibong calcifications. Mas kaunting phosphorus na nasisipsip ay nangangahulugang mas kaunting phosphorus na kailangang i-filter ng mga bato. Para sa mga diabetic at pre-diabetic na may edad na 60 sa Pilipinas, ang atis ay may karagdagang kalamangan dahil sa mababang glycemic effect nito kumpara sa saging o ubas. Ang ika-5 prutas ay ang sinigelas. Ang sinigelas ay isang prutas na lumaki sa bakura ng halos bawat bahay sa probinsya. Madalas itong minamansahan, ngunit ang totoo ay isa ito sa mga pinakakapakipakinabang na prutas para sa mga may edad na 60. Ang sinigelas ay may natural na compounds na nagpapababa ng produksyon ng uric acid sa katawan. Ang labis na uric acid ay isa sa mga salik na nakakasama sa mga renal tubule at nag-aambag sa pagpapahina ng bato, mas karaniwan sa mga matatandang Pilipino kaysa sa iniisip natin, madalas na tahimik sa loob ng maraming taon. Ang sinigelas na basta binibili sa tabi ng daan ay ang parehong sinigelas na nagpoprotekta sa iyong mga bato nang hindi mo nalalaman. Mahalaga rin ang tubig. Ito ay isang bagay na madalas na nakalimutan ng mga matatanda. Ang sapat na pag-inom ng tubig araw-araw ay isa sa mga pinakakapakipakinabang na bagay na maaari mong gawin para sa iyong mga bato. Kapag hindi ka sapat na nag-iinom ng tubig, ang ihi ay nagiging masyadong konsentrado. Ang mas mataas na konsentrasyon ng potassium at oxalates sa ihi ay nagpapataas ng panganib ng pagbuo ng kristal at pagpapaminsala sa mga tubuli. Ang layunin ay uminom ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw, mas marami pa kapag mainit ang panahon dito sa Pilipinas. Ang maayos na pag-iinom ng tubig kasabay ng tamang pagpili ng prutas ay nagdodoble ng proteksyon ng iyong mga bato. Ang ika-6 na prutas, ang nakakagulat sa halos lahat, ay ang pakwan. Ang pakwan, ang kinakain mo sa tag-araw, ang binibili mo sa gilid ng daan, ang hinihiwa ng tindera sa palengke sa mainit na tanghali. Hindi mo iniisip na ito ay may seryosong epekto sa iyong mga bato, ngunit mayroon.
Ang 100 gramo ng pakwan ay naglalaman lamang ng 112 ng potassium, ngunit ang nagpapagawa sa kanya ng pambihira para sa mga bato ay 2 compound. Ang citrulline, isang amino acid na nasa pakwan sa natatanging konsentrasyon, ay kino-convert ng katawan sa arginine na nagpapasigla ng produksyon ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagpapahinga ng mga dingding ng mga sisidlan ng dugo ng bato. Ang mas nakarelax na mga sisidlan ay nangangahulugang mas mababang presyon ng glomerular. Mas mababang presyon ay nangangahulugang mas kaunting pinsala. At syempre, may tubig. Ang 72% ng timbang ng pakwan ay purong tubig. Ang pagkain ng pakwan ay nagpapalusog sa mga bato, nagpapalabnaw ng ihi, nagpapababa ng konsentrasyon ng oxalates at potassium, nagpapadali ng kanilang pag-aalis ng walang pinsala sa mga tubuli. Ang pakwan na hinihiwa ng tindera sa Quiapo o sa bangkerohan sa Davao ay hindi lamang pampaginhawa sa init, ito ay ang iyong mga bato na humihina. Nais kong ikwento sa iyo ang tungkol sa isang pasyente. Tatawagan ko siyang Lola Cora, 67 taong gulang mula Cebu City. Dumating siya sa aking opisina na may mataas na creatinine, mataas na potassium, nasa zona ng panganib para sa arrhythmia, at isang malalim na pagod ng kalamnan na inuugnay niya sa arthritis at sa katandaan. Nang suriin namin ang kanyang dieta, ang pattern ay agad na nakita. Tuwing umaga, saging at kiwi. Sa hapon, mga pasas at pinatuyong prutas, naniniwala siyang gumagawa siya ng pinakamalusog na bagay sa mundo. Normal lang daw, araw-araw, taon-taon, walang nagsabi sa kanya na may mali. Hindi ko inalis ang prutas sa kanyang buhay. Pinalitan ko ang prutas. Ang saging at kiwi ay pinalitan ng duhat at papaya. Ang mga pasas ay pinalitan ng isang mansanas. Pakwan araw-araw sa tag-araw. 3 buwan pagkatapos, ang creatinine ay bumaba. Ang potassium ay bumalik sa normal. Ang pagod ay makabuluhang nabawasan. Sinabi niya sa akin, "Doktor, hindi ko alam na ang kalikasan ay mayroon ng gamot para sa aking mga bato. Ang mga prutas na laki ko pa lang ay ito rin pala ang nagpoprotekta sa akin. Kailangan lamang pala na malaman kung paano pumili. Mag-iwan ka ng komento na may pariralang ito, nararapat ang aking mga bato sa tamang prutas. Magbabago na ako simula ngayon." 5 pagkakamali na nagpapawalang bisa sa mga benepisyo ng mabuting prutas. Ang una, kumain ng mabuting prutas sa labis na dami. Ang duhat ay may mababang nilalaman ng potassium, ngunit ang labis na dami ay hindi ligtas para sa kahit anong bato pagkatapos ng 60. Ang 150 gramo bawat porsyon palagi. Ang pangalawa, pagsasama ng mabuti at masamang prutas sa pag-iisip na nagkakabayad sila. Hindi ganoon gumagana. Ang bawat prutas ay nagdadala ng sarili nitong kargamento ng hiwalay. Ang ikatlo, pag-inom ng fruit juice sa halip na buong prutas. Ang juice ay nagkokonsentra ng mga asukal, nag-aalis ng fiber, nagpapataas ng glycemic spike. Palaging buong prutas, hindi kailanman juice. Ang ikaapat, tigilan ang pagsubaybay ng mga pagsusuri sa dugo. Ang pagbabago ng prutas ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit kailangan pa rin kontrolin ang potassium at creatinine kahit 1 beses sa 1 taon pagkatapos ng 60, anuman ang inat ng dieta. Ang ikalima, gawin ang pagbabago sa loob ng 2 linggo at bumalik sa mga lumang gawi. Ang mga bato ay dahan-dahang nagpapabuti. Ang mga benepisyo ay naiipon sa mga linggo, sa mga buwan. Ang mga tumitigil pagkatapos ng 15 araw ay sumusuko ng eksakto bago pa magsimula ang proseso na magbigay ng tunay na pagbabago. May gusto akong sabihin sa iyo bago tayo magpaalam. Ang kalikasan ay hindi gumawa ng pagkakamali. Ang mga prutas na nakakasama sa mga bato pagkatapos ng 60 ay hindi mali. Simpleng mga prutas lamang ang mga ito na ginawa para sa mga katawan na nasa buong kahusayan. At ang mga prutas na nagpapabago ng mga bato, ang duhat, papaya, mansanas, atis, sinigelas, pakwan, ay nandoon na sa iyong palengke. Hindi kailangan ng mahal na gamot. Hindi kailangan ng imported na supplement. Ang mga prutas na laki mo, ang mga prutas ng iyong lola, ng iyong bayan, ang mga iyon din ang nagpoprotekta sa iyong mga bato ngayon. Ang kalikasan ay naghanda na ng lahat. Ang tamang prutas sa tamang dami sa tamang oras ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakaminamanang kasangkapan ng proteksyon ng bato na mayroon at halos lahat ay hindi ito alam.
Mula ngayon, sa bawat pagkakataong pumunta ka sa palengke, sa bawat pagkakataong bubuksan mo ang iyong ref, gumawa ka ng isang mulat na pagpili. Hindi dahil ang saging ay ganap na kaaway, kundi dahil alam mo na ang pagkakaiba at ang kaalamang iyon ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang protektahan ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka. Ang iyong mga bato ay nagtatrabaho para sa iyo sa bawat segundo ng bawat araw nang hindi tumitigil kailanman. Ibalik mo ang isang bagay sa kanila. Sa isang hiwa ng papaya, sa isang dakot ng duhat, sa isang hiwa ng pakwan sa mainit na hapon. Hindi ito isang pagsuko, ito ay isang pagpili. Ang tamang pagpili. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata, ibahagi ito sa isang taong mahal mo, sa isang taong kumakain ng prutas tuwing umaga sa paniniwala na mabuti ang ginagawa nila at wala silang nalalaman tungkol sa potassium at oxalates. Mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa at sa susunod na video, 5 gulay na mukhang pinakamalusog sa ating hapagkainan, ngunit pagkatapos ng 60 taong gulang ay kabilang sa mga pinakaagresibong pinagkukunan ng oxalates para sa mga bato. Isang video na magbabago ng paraan ng pagtingin mo sa iyong plato tuwing kainan. Huwag palampasin. Alagaan ang iyong sarili at alagaan ang iyong mga bato. Hanggang sa muli!